3 times a day po or every 4 hours. Ito hindi natuloy oh. Hindi nga natin ginalaw pero hindi siya natuloy. Okay. So may mga ganoon, may mga weak po. May mga weak po talaga ng mga itlog, no. Ganun pa rin po ang paghalo nyo, kailangan slowly lang, at least ma-mix nyo na lang po. Oh, ito hindi natuloy oh. Oh, ito na yun oh. Kita nyo wala nang ugat pero makikita nyo po yung parang itim. Yan, mamatay po. Klaro-klaro po yan oh. Clear po sa camera. Ayan, welcome back to my YouTube channel, E-Boys Live or Itik Farming Davao. Pag hindi makita aking YouTube channel, pwede nyo ma-search ang Itik Farming Davao. Now, once again, welcome back to my YouTube channel, guys. So, sa first time mo lang nakabisit sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe para along the way pa may mga bago tayong i-upload ng mga video ay yan, hindi mawala sa wall yun. Now, ang pag-usapan natin ngayon, ang 11 days na po na ating pag-i-incubate ng mga itlog ng itik, hindi itlog ko, itlog ng itik. Now, okay, tara, let's go. So, ayan guys, as you can see, gamitan natin ng power. Ayan. So, yung first episode natin, review lang natin ha. First day, may 918. After 9 days, nag-less tayo ng PNOY, 151. So, natira 767. Ayan. So, ngayon, ika 11 days na ito. So, accurate po. May nagtanong po sa ating YouTube channel kung ano ba ang klarong temperature, ano ba ang ginagamit din natin. Now, ang incubator po natin, sa nagtanong po sa ating content is may 6 po na bulb, no, 50 watts each. No, take note po ha, sa nagtanong po sa atin ha. So, ngayon, ang temperature natin, mag-iilaw to, okay, mag-iilaw to ng 37.7. Yan po siya mag-iilaw. Mag-off po siya, pag mag-init na, mag-off siya ng 38. Yan po yung temperature na ginamit natin, yung set ng temperature po from day 1 to 18 days. Okay, baba ng konti ang aking camera kasi sobrang taas po. Yan, sobrang taas. Okay, baba konti para mas makita nyo na po. Yun, usap tayo balik. Balikan natin po yun. Okay, so take note po ha, from day to 18 days po yan guys. So to po yan, wala po yung yan ang kita nyo po. So ngayon, pag hindi tayo sigurado dito kasi lead to, kailangan po, ito pa rin isang tip ko po para malalaman nyo kung temperature totoo ba. Ito po, gumamit po ako ng yan. Ayan, gumamit po ako ng mercury base, ano? Mercury base. So, you know, 37, ito, ano lang eh, 35. O, kung ilan yan. Ayan, kita nyo po, kailangan pong meron ganito din yan. Kasi ito, very accurate. Para mag-coincide doon, kung tama po ba yung temperature ng ating, medyo advanced dito eh. Dito hindi, kaya ginawa ko siyang 38 ang off niya po. Okay? So, balik tayo. Tingnan natin yung embryo, kung gaano ba kalaki na yung itlog, no, yung sisyo doon sa itlog po. Okay, so tara. Dilim na. Dilim. Tanang. Ano tayo? Saan tayo magsimula? Ito siguro, no? 4. Sige. Pati na. Pero may ano ako dito eh. May manok. Kaya tingnan ang manok. Manok. Ikot na ng manok. Manok to ng ito ng aking Rhode Island. Saka silky. Ito na ikot eh. Ito siya. Ito. Alright. Okay. Okay, so tingnan natin kung gaano ba siya kalaki na.
Sige na po. May 7 tayong pinasok pala. May 7 tayong pinasok dito. 800 XM. 7. So, plus 14 sa ito. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pwede na. 8 days na pala din siya. Sige, kaya natin. Ganito ha. Hindi natuloy oh. Pero ganito talaga oh. Hindi natuloy. Ibig sabihin, Pinoy ito. Tanggalin natin ito. Ay, may dalawang Pinoy. Yan. Ika 11 days. So, hindi na siya natuloy. Yan, ito na yan. Kaya nilagin siya. Laki na oh. Kaya may ano na oh. Magalaw na sa loob oh. Tanyo po. Oh. Oh. Yan, gumagalaw na. Pwede na siyang ikutin. Dito ng time bukas mag-iikot na kami, ika 12 days na siya. Wala na tayong masyadong makikita na ugat kasi malaki na ang ano, sisiw sa loob. 11 days na to. Sakto lang po sa init. Kulang lang siya ng halo kasi dapat maano na to eh. Mapupunta natin ditong ano eh. Kulang siya ng ikot. Dapat ikot na to, 11 days. Ikot na tayo. Mamaya ikot na tayo. Yan. Ito tayo. Laki na, oh. Laki na po. Yung diba dati nakita nyo yung blood ng ugat? Maliliit. Katulad yan, oh. Kagaya dito, oh. Dati. Ngayon medyo pawala na siya, oh. Tapos nakikita nyo, parang lumalangoy na yung ano. Yan, oh, gumagalaw. Laro po ba, oh. Yan po yung size ng 11 days. Kikita na natin yung 11 days na lumalangoy. Oh, ito din indicator, dapat ito mapuno ito siya, dapat even tong ano, yung orange na to dito sa parang clear, dapat even ma-fill in ito. Paano yan ma-fill in? Kailangan haluin 3 times a day, no? 3 times a day. Tulad nyo, okay, maganda dito. 3 times a day po or every 4 hours. Ito hindi natuloy oh. Hindi nga natin ginalaw pero hindi siya natuloy. Okay. So may mga ganon, may mga weak po. May mga weak po talaga ng mga itlog, no. Ganon pa rin po ang paghalo nyo, kailangan slowly lang, at least ma-mix nyo na lang po. Ito hindi natuloy oh. Ito na yun oh. Kita nyo wala nang ugat pero makikita nyo po yung parang itim. Yan, ang matay po. Klaro-klaro po yan oh. Clear po sa camera. Ayan oh. So ito yung ano po din, yung pag hindi nyo natanggal to sa incubator, ito yung dahilan na mga moy, no? Babaho yung incubator. Pag hindi nyo ito matanggal, no? So buhay pa naman oh. Tanyo po. Yan, tutok lang ha. Ang zoom lang po sa nag-iikot ng camera para makita niya. Right, ganun pa rin po yung ano, yung temperature. Ulitin ko, 38 yung mag-off ang light. Pero may isang exhaust fan na retain. Ibang switch po yun ng exhaust fan. Okay. And mag-on siya, siyempre mag-on siya kasi bababa yung init, maglamig siya. Doon siya mag-on pagka bumaba na hanggang 37.7. Yan. 37.7. Okay? So, pagdating ng 18 days, kasi mainit ng itlog, doon na tayo mag-adjust po ng temperature. Okay, hindi na 38. Gawin natin 37 ang off at 37.5 ang off. Tapos 37 ang mag-on siya. Kasi hanggang 37 ipailaw na natin. Ayan o, maganda o. Yan. So kailangan siyang ikotin. Ngayon nyo pa ba yun? Kasi pag hindi ito niikot, didikit po yung ano dyan, yung sisiw lang nakadikit sa isang kabilang side lang talaga siya. Hindi siya papunta dito. Kaya nga hindi siya maplastar. So mahirapan
mahirapan siya dyan. Kailangan may ikot talaga. Right? So, nagkakadling tayo ng pangalawang silaw. It's 11 days. Pangalawang silaw natin to 11 days. May napupulot pa rin tayo ng mga Pinoy nga na sabaw na din yun. Wala na yung tuyo. Kasi doon natin kinukuha yung tuyo, Pinoy naman tuyo doon sa 9 days. Ang iba nga 7 days, iba nga 5 days pwede na, no? Nakuha na yung tuyo. Okay? Mamaya natin guys, sundan niyo tong aking tutorial ngayon. Mamaya ipakita ko kung ilan ang nakuha pa natin na Pinoy. So nagkakadling tayo 11 days to, yung itlog na to. Yan, nakakadling tayo. Ang ganda Pero kailangan talaga ng ikotin. Ikot tayo. By the way, doon sa nagtatanong kailan ba siya titigil. Actually, pagka-start niyo po ng ikot 11 days hanggang 20 days, no? Hanggang 20 days ang itlog na na-incubate, doon na kayo mag-stop. Okay? Simula 11 days hanggang 20 days. So mag-ikot ng itlog ng at least mga 9 days po yung ikotin yun. No? Do it 3 times a day. Ay pas lalong equally distributed tong kaniyang kasi hindi maganda, at tulad niyan may mga air pocket. Hindi maganda ang air pocket niyan kung hindi niyo hinalo po. Yan Pag ikot nyo, dapat equally nagalaw talaga, no? Yan po, Yan po tayo nagtuturo, no? So guys, sa mahilig ng ganito, gusto niyo magpapisa, maaari kayong mag-enroll sa aking hatching tutorial program, Lifetime, para mas lalo kayong mabigyan ng special treatment, no? Special treatment po ng aking pagpapisa. So ma-priority ko kayo pag enroll kayo sa aking hatching tutorial program, Lifetime. So yan po. Okay. So ang kuan light niya. Ang last na egg tray. Last egg tray na to sa batch na 11 days po. Okay. Okay, ganda healthy kita nyo may kita gumagalaw sa ilalim. Gumagalaw sige na tuunan mo na ito. Gumagalaw 11 days guys, so sakto lang po ang niya. Sakto lang po. Ito yung maganda po pag manual ang incubator. Pwede siya mag-program nyo. So bukas o ngayon before kami matulog, bukas kaagad 12 days na siya, pwede na siya ito hindi maganda Pinoy sa sabaw yan. Pinoy sa sabaw. So may nakakuha pa tayo na mga Pinoy. Mabinta pa to guys kung pabinta nyo tong Pinoy na to. Kailangan talaga siya haluin kasi hindi siya dapat pag wala na tong puti dito pag naikot na natin yung itlog. Okay, bilis ko na kasi veterano na isang iglap lang isang na natin, mabilis na tayo. Ito pa
palang egg tray, ang laman nito 120 eggs. Capacity. Pero maganda to, mas konti lang yung, at least 3/4 lang yung ipasok, ilagay nyo dito sa egg tray para maikot nyo pa siya ng gusto, hindi masyadong dikit-dikit. Anyway, pagka ganito po, ito i-tape ako sa inyo, pwede pa siyang idikit-dikit kasi pa-develop pa man tayo ng embryo. Pero sa tuwing nag 18 days na, talagang nakaganon na siya. Dapat may clearance, so hindi pwede magdikit-dikit ito, dapat nakaganon na siya. Yan po yung tip natin, no? Kaya iwasan natin yung ma-overheat po. Kaya nga mas maganda konti lang yung ipasok nyo dito sa egg tray, ilagay nyo. Pwede 1/2 lang ng capacity niya. Ganda naman halos, oh. Okay. Tapos pag may mga crack, guys, no, yung mga konting dot sa shell niya, kunin nyo na. Huwag niyo nang hayaang ipagpatuloy pa kasi 100% hindi na rin talaga siya mapisa. Okay, so yan ang ating napulot ngayon. Ilan yan? Ayan, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22. Alright, dito. Pakiilaw na lang po yan. Ito ang nakuha natin. Focus mo na lang dito, please. Thank you. So sana guys, nagustuhan nyo yung ating tutorial. 11 days. So lesson, dapat in 10 days time, mag-start na kayo pwede, 11 days, pwede na rin ito. So na kayo ha, bukas, mag-start na kami ng, gano'n, no? Mix, gano'n ha. Tulad nito, kasi kung pabayaan natin yan, hindi na yan matuloy. May laman na yan, pero hindi din yan matuloy kahit 18 days ha. Kukunin natin to. Lagay doon, please. Okay. Sometimes hindi natin makita kasi madilim. Okay. Sayang din yung sayang din yung pagod kung ipapatuloy pa natin yan. Kaya ito isa lang. Alright. Thank you. Ito na lang si sturdy lang sige natin. May itim, oh. Itim, oh. Okay. So ito na lahat. Ito na yung on natin. Ito din yung sa isa. Off na naman natin yan. Ito yan, oh. Okay. So may na. Para hindi siya tagpo naman ng tubig. So starting today, anong date ngayon? 15. Okay? August 15 po. August 15 ha. 2023. Yan. August 15. Meron tayong hindi ka 11 days. So meron na tayong napulot na 20 plus na matra. Okay. So yun guys, paalam na ako para makita nyo ako bago akong gupit ngayon. Ayan, maraming salamat sa panonood niyo po at maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa aking mga content at maraming salamat din po sa pagsuporta niyo lalo na sa ibang bansa dyan, no, na palaging nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat po. Sisikapin ko po na pagbutihin pang aking content. Alang-alang po sa ating mga kababayang Pilipino na mahilig sa itikan po. And guys, ito yung hiling ko sa inyo, don't forget to like and subscribe. Paki-like and subscribe and share. Pwede nyo may share itong aking content kung nagustuhan nyo po. Okay, hanggang dito na lang po. Kita-kita tayo sa next episode, part 4. Bye-bye!